Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, mga kakamping bansa ng Pilipinas binanatan ng China dahil sa mapanghamon na aksyon nito. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Kinundi na ng ilan pang kaalyado ng Pilipinas matapos magtamaw ng pinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard kasunod ng pagbangga ng China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal nitong Lunes. Kabilang na dito ang Australia, Japan, France, Germany, UK, New Zealand, European Union, at patuloy ding nagbibigay suporta ang iba pa. Ayon kay Japan Ambassador Endo Kazuya, hindi ko konsintihin ng Japan ang anumang harassment at mga aksyon na magpapataas ng tensyon o makakahadlang sa karapatan sa paglalayag kasabay ng pagtindig nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-uphold sa rules-based order at mapayapang pagresolba ng mga hidwaan base sa international law. Kinundi na naman ni Australian Ambassador He Qiu ang mapanganib na mga aksyon ng China na ani ay nakakasira sa mga pagsisikap para mapahupa ang tensyon. Pareho namang nagpahayag ng pagkabahala sa aksyon ng China sina French Envoy Marie Fontenelle, German Ambassador Andreas Pfeffernischke, British Envoy Laure Bofis at EU Ambassador Luc Veron, at lalong-lalo na nga ang matagal nating kaalyadong bansa na Estados Unidos, na siyang binatikos ang agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas. Hindi magpapatinag ang Armed Forces of the Philippines sa kabila ng delikadong aksyon ng China Coast Guard nang banggay nito ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard noong August 19, sa bahagi ng Escoda Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, magpapatuloy ang kanilang maritime mission at mandato na tiyakin ang integrity ng ating teritoryo, kabilang ang pagsasagawa ng patrolye sa karagatan, surface patrols, at maritime air surveillance flights. Maliban sa pagmamonitor natin, meron naman tayong regular na patrol areas, patrol plan, ang Naval Forces West at ang Western Command, na ginagampanan naman ng ating mga barko at may mga air surveillance flights ang Philippine Air Force at yung Philippine Navy na rin. So tuloy-tuloy lang yung ating pag-conduct ng ating mga patrol activities doon. Anticipate. But we are prepared for any contingency na pwede mangyari. We are in close coordination with the Philippine Coast Guard and the BFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para kung sakaling kailangan naman tayo, nandyan lang tayo. Bagamat we do not anticipate what they could possibly do, we are prepared for any eventuality. Ang raming incident sa Escoda Shoal ay kauna-unahang naitalang insidente. Ang presensya ng mga Chinese vessels sa Sabina o Escoda Shoal ay iligal dahil sakop pa ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni Trinidad may nakalatag na patrol plan ng Western Command kasama ang PCG at BFAR. Hindi naman masabi ng AFP kung bakit ito ginagawa ng China Coast Guard. Aminado si Trinidad na ang ginagawa ng China ay isang taktika ng communist warfighting, dahil bawat may ginagawa silang hindi kaaya-aya at labag sa international laws ay agad silang naglalabas ng komunikasyon. Ayon pa kay Trinidad, ang nakikita nila ngayon ay nais kontrolin ng China ang buong West Philippine Sea, samantala, dumami pa ang barko ng China sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon kay Trinidad, batay sa kanilang monitoring, nasa 129 ang kabuuang barko ng China sa bahagi ng Ayungin Shoal. Gayunpaman sinabi ni Trinidad, hindi consistent ang bilang ng mga Chinese vessel sa lugar. Minsan nababawasan ito at ang pinakamaraming bilang na kanilang naitala ay nasa 156. Depende sa kondisyon sa karagatan. Tumanggi namang mag-speculate si Trinidad hinggil sa kumpulan ng mga barko ng China sa nasabing lugar. Yes, Ninya, batay sa ating monitoring, 129 ang total number of maritime militia, PLA Navy and Chinese Coast Guard within the EEZ of the Philippines. Ito ay mas mataas kumpara sa 92 last week. Ang marami nito ay nasa Ayungin Shoal at sa Pag-asa Island. Karamihan nito ay mga maritime militia, 41 sa Ayungin at 30 naman sa Pag-asa Island. Yes, dumami ito ng 37 from 92 to 129. Last week, 92. This week, ending yesterday, 129. So mas mataas siya ng 37 asset. Hindi naman ito nakakabahala niya sapagkat ang range naman ng namomonitor natin over the past 3 months is from a low of 80s up to 156. So nagpa-fluctuate doon depende sa iba't ibang bagay like the weather, yung climate sa area, depende kung anong nais gawin nila. So hindi pa ito nakakabahala sapagkat they could project more
sapagkat ang total number naman ng maritime militia, Chinese Coast Guard and PLA Navy ay mas mahigit pa. Pero ito number na to ay within acceptable limits pa naman sa atin. Nilinaw ng Philippine Navy na hindi maikukonsidera ang Escoda o Sabine Shoal bilang isang bagong flashpoint o pagmumulan ng tensyon o gulo sa West Philippine Sea, kasunod ng kamakailang banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang karagatan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang iligal, mapilit, agresibo, at mapanlinlang na mga aksyon ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard, at maritime militia vessels ay ang dahilan ng lahat ng dynamics sa West Philippine Sea. Sinabi din ni Trinidad na ang mga aksyon ng China ay mas mababa sa threshold at hindi haantong sa isang salungatan, dahil gusto aniya ng China na manalo ng hindi nagpapaputok ng baril upang matiyak ang kanilang malawakang pag-angkin sa disputed waters. Hindi naman to bagong flashpoint sapagkat kung makita natin, bago lang naman nangyari yung girian na yun ng dalawang barko ng Coast Guard natin at ng Chinese Coast Guard. When we say a flashpoint, ito yung matagal na. Number two, the potential for escalation is great. Yun ay talagang parameters na pwede maging flashpoint. Ito is not another flashpoint. Ito ay kasama sa mga panibagong dynamics, panibagong challenges na hinaharap natin ng Philippine Navy at ng AFP when it comes to the West Philippine Sea. Rest assured that your armed forces, not only the armed forces, but pati yung ating Coast Guard and BFAR, we are doing everything to ensure the safety and security, the integrity of the national territory, lalong-lalo na sa EEZ natin sa West Philippine Sea. Tayo ay magpapatuloy sa pagkandak ng patrolya, sa papakita na ating flag. We show the flag para lang masabi natin sa buong mundo na ito ay atin at handa natin depensa ang mga lugar na ito. Nangako ang China noong Lunes na pananatilihin ang mapuwersang hakbang sa West Philippine Sea matapos magbanggaan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China malapit sa pinagtatalunang bahura. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mao Ning, na ang mga aksyon ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China, at idinagdag na ang China ay magpapatuloy na magsasagawa ng determinado at mapuwersang mga hakbang alinsunod sa mga Peking batas nila, upang pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. 2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仙滨礁附近海域，而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船，造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。中国海警依据国内法和国际法，对菲方船只采取必要处置措施，现场操作专业、克制、规范。 Sinabi ng isang taga-subaybay ng West Philippine Sea na ang state media ng China at ang mga tagapagsalita nito ay nag-telegraphing sa kanilang layunin na maging mas agresibo sa Escoda Shoal, pero kung matatandaan natin ang nangyari base na rin sa naging sira ng barko ng Pilipinas, halatang sinalpok talaga ng barko ng China ang barko ng Pilipinas para pigilin ang misyon ng mga ito. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.